Okay, tayo ay ilang linggo rin tayo nahinto sa ating covenant theology. Dalawang linggo, dalawang adult Sunday school lesson. Kaya ating reviewin itong pag-aaral natin ito sa mga succeeding nating lectures ay makikita natin na mayroong 1, 2, 3, 4, 5 covenants sa Matandang Tipan. Kaya nga, yan ay Old Testament covenants. At yung nakapula ay ang ating paksa ngayon. At ito ay lagi nating binabalik-balikan dahil pag pinag-uusapan kasi natin ang covenant, kinakailangan mayroon dalawang partido. Hindi lamang nag-iisa. Kaya nga mababasa nyo dito, itong dalawang partidong ito ay mayroong pangako, mayroong commitments about isa. Kaya nandun yung I will and you will. At sa covenant ay mayroon tayong tinatawag na sanctions. Blessing kapag ka ikaw ay sumunod at mayroon namang dapat iyong pangambahin kung ikaw ay mayroong paglabag sa kasunduan. At sinasabi nga ni Meredith Kline, a divinely sanctioned commitment. So ito yung sinasabi natin na bakit divinely sanctioned commitment dahil ito ay nagsimula sa Diyos. Kung makikita natin yung ating confession of faith, sinasabi rito sa chapter 7 of God's covenant, the distance between God and the creature is so great. At nakita na lamang ninyo yung distansya ng Diyos sa kanyang nilikha ay napakalayo, that all the reasonable creatures do owe obedience to Him as their Creator. Number 1, ay talagang lahat ng tao ay kinakailangan na sumunod sa kanyang manlilikha. Hindi natin pinag-uusapan yan. Yan ay non-negotiable dahil kung hindi dahil sa manlilikha, wala ka. Wala tayo. Kaya, sinasabi dito, yet they could never have attained the reward of life. Wala tayong gantimpala ng buhay. At dito papasok yung sinasabi nating voluntary condescension on God's part. Kung hindi bumaba o nagpakababa ang Diyos, ay hindi natin ma-attain ang reward of life. At ang paraan para magkaroon ng reward of life ang nilikha ng Diyos, ito ay sa pamamagitan ng covenant. Ito yung sasabi natin, which He hath been pleased to express by way of covenant. Paragraph 2, moreover, man, having brought himself under the curse of the law by his fall, ito yung nagkasala si Adan, it pleased the Lord to make a covenant of grace, wherein He freely offers unto sinners life and salvation by Jesus Christ, requiring them of faith in Him, that they may be saved. Ngayon, pag nakita natin, nung time na sinasabing pumasok ang sumpa sa mundong ito, nung si Adan ay nahulog sa kasalanan, nilabag niya ang utos ng Diyos. At dito ay merong ginawa ang Diyos na covenant of grace. Ngayon, saan natin ito makikita na merong ginawa ang Diyos ng covenant of grace? Dito ay nung ipinahayag ng Diyos doon sa ahas na itong binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas. Tutuklawin ng ahas ang sakong ng binhi ng babaeng ito at ito ay dudurugin naman ng binhi ng babae ang ulo ng ahas. At yan ay Genesis 3:15, makikita dito sa pag-aaral na ang tumuturo na yan ay tumuturo kay Jesus. Kaya nga ang pagwasak sa gawa ng Diablo ay sa pamamagitan ng pagdurog ni Jesus sa kanyang ulo, at yan ay paraan na o-offer ng Diyos
ng kaligtasan, ngunit meron tayo makikita ritong requiring of them faith in Him that they may be saved, and promising to give unto all those that are ordained unto eternal life. Ngayon, pag tinitignan natin ito, mayroong mga nakatalaga na mayroon silang buhay na walang hanggan. Itong nakatalaga na ito, ang Diyos lamang ang nakakaalam ng kung sino yung naordenahan ng eternal life. His Holy Spirit to make them willing and able to believe. Dito ay itong mga tinalaga ng may buhay na walang hanggan, ganito ang gagawin ng Espiritu Santo. Kapag sila ay tao na at kapag dumating na yung panahon ng pagtatalaga, ang gagawin ng Espiritu Santo, ang ministeryo ng Espiritu Santo, ang siyang kikilo sa kanila to make them willing and able to believe. Kailan nangyari ito? Kailan na tayo ay mayroon na tayo ngayong kagustuhan na lumapit kay Kristo at meron na tayong abilidad na sumampalataya sa Panginoong Kristo. Yung ministry ng Holy Spirit na sinasabi rito ay nung tayo ay na-born again. Yun yung regeneration. Kaya yung turo ng ibang churches na para ikaw ay ma-born again, ay dapat sumampalataya ka. Tama ba yun? Tama ba intindihin nyo na ako'y nanggaling sa ganong katuruan? Para ikaw ay ma-born again, dapat sumampalataya ka. O kaya ka sumampalataya kasi na-born again ka. Alin ang tama sa dalawa? Para ikaw ay ma-born again, sumampalataya ka, o kaya ka sumampalataya dahil na-born again ka. Sa confession natin, ang nauna ay ikaw ay na-born again. Binago ng Diyos ang puso mo. Kaya nga sinasabi rito, His Holy Spirit to make them willing and able to believe. Kaya ka sumampalataya kasi kumilos na ang Espiritu Santo, pinalitan ng Espiritu Santo ang puso mo at ginawa itong pusong malambot. And so, ngayon, meron ka ng willingness na lumapit kay Kristo. Dati, hindi ka naman lalapit kay Kristo. The fact na ikaw ay naliliwanagan na at mayroong pagpapakumbaba na lumapit kay Kristo ay dahil may pagkilos ng Espiritu Santo. Okay? Hindi yan ang paksa natin. Covenant tayo. Number 3, itong covenant na ito, nababalikan natin sa balik natin, ito yung sa number 2, moreover, man having brought himself under the curse of the law by his fall, it pleased the Lord to make a covenant of grace. Okay, sa number 3, this covenant is revealed in the gospel. Ano yung tipan na ipinahayag sa Ebanghelyo at sinabi ito ay unang-una kay Adan? Ito yung sinasabi natin na covenant of grace na ipinahayag kay Adan in the promise of salvation by the seed of the woman. Ngayon, merong karugtong, and afterwards by farther steps until the full discovery thereof was completed in the New Testament. Ang pinag-uusapan kasi dito, alam nyo, itong pag-aaral natin itong of God's covenant, mismo sa Reformed Baptist ay mayroon dalawang katuruan. Mismo sa Reformed Baptist. Na ang isang turo ay nung Genesis 3:15, nagsimula na yung covenant of grace. So lahat ng nasa Genesis 3:15, lahat ng mga tao ay covered na ng covenant of grace. Ang ikalawang turo na siyang tinuturo ko ay ito ay naipahayag kay Adan. Naipahayag kay Adan na may pangako ang Diyos ng kaligtasan at ito ay sa pamamagitan ng magiging binhi ng babae at ito ay daraan pa ng maraming hakbang hanggang
doon sa tinatawag nating full discovery thereof na maging kumpleto ito sa New Testament. Si Apostle Paul ang nagsabi sa Galatians chapter 4, in the fullness of time, ang babae ay nagsilang ng kanyang sanggol. Diba? So, sinasabi ni Pablo, yung fullness of time na yon ay noong si Maria ay sinilang si Jesus. Kaya pag tinignan natin ang direksyon ng ating pag-aaral na ito, ay ito yung tinutukoy, hindi nagsimula ang covenant of grace doon sa pangako. Pangako pa lang yun. Pinag-aaralan natin, ang covenant ay hindi pangako lang. Nakita nyo? Pag sinabi natin covenant, ay meron dalawang partido at meron itong divine commitment, may pangako, at ito ay talagang tutuparin ko. Kapag hindi mo tinupad, ay merong parusa. Kung tinupad mo, ay merong blessing. Kaya, ang Genesis 3:15 ay hindi pwedeng nagsimula na at doon na ang covenant of grace. Unang-una, hindi covenant yung Genesis 3:15. Dahil sino ang kausap ng Diyos doon sa Genesis 3:15? Makikipagtipan ba ang Diyos sa ahas? Hindi. Ang kausap ni Yahweh sa Genesis 3:15 ay yung ahas. Kaya paano magiging covenant yun? Pero may pangako na binigay. Ngayon, ang sinasabi dito, itong gospel na ito, itong completion na ito, the full discovery thereof was completed in the New Testament. Ang lahat ng yan ay nagsimula saan? Sa eternal covenant transaction that was between the Father and the Son. Ano itong eternal covenant transaction na ito? Na ang nagtipan, tingnan nyo, pinag-uusapan natin, tipan, two parties, ay patungkol sa pagtutubo sa mga pinili na Diyos, sa mga elect. Dahil ang elect ang mga ordained to eternal life. And it is alone by the grace of this covenant that all the posterity of fallen Adam that ever were saved did obtain life and blessed immortality. Etong tipan, kasunduan ng Ama at ng Anak. Tandaan ninyo, ito ang covenant of grace. Ito ay kasunduan ng Ama, ng Anak na nagsimula sa eternal covenant transaction. Wala pa ang tao, wala pa ang mundo, wala pa ang langit. Meron ng covenant ang Ama at ang Anak. Pasok sila sa covenant dahil dalawang partido. Pasok sila sa covenant dahil hindi lang ito promise, kundi ito ay divine commitment. At pasok sila sa covenant dahil kapag sumunod ang anak, ay mayroong blessing, may reward na ibibigay ang Ama. Palagay nyo, ano yung blessing na yon? Ang kaligtasan natin, ng mga elect. At Adam, ang sinasabi rito, that all the posterity of fallen Adam that ever were saved did obtain life and blessed immortality, man being now utterly incapable of acceptance with God upon those terms on which Adam stood in his state of innocency. Point, yung tipan ng Diyos kay Adan, hindi yun ang naging paraan ng kaligtasan natin. Ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng covenant of grace. At yung covenant of grace na yan ay nung si Jesus ay namatay sa krus. At yung pagkamatay ni Jesucristo sa krus ay nagsimula yan noong bago pa nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Di ba sinabi nga ni Apostle Paul, before the foundations of the world, you were already what? Elected. So, meron na mga pinili ang Diyos. Ang point ay, hindi natin alam yon. Ang Diyos lang nakakaalam. Kung hindi ko matandaan kung sa Spurgeon na nagsabi, di ba meron dalawang pintuan
yung makitid na daan, makipot na pintuan, malapad na daan at malaking pintuan. Pag tayo naglalakad, wala naman nakalagay na letter E sa ating harapan, elect. Hindi natin alam yun. Malalaman lamang natin yun ay kapag tayo ay sumampalataya na sa Panginoon. At lumalago na tayo sa kaalaman na ako pala ay kabilang sa elect. Kaya si Spurgeon na nagsabi, pag siya ay nangangaral, di naman niya nakikita yung mga tao na merong letter E sa harapan. Kung siya ay nangangaral, ang tingin niya sa mga tao ay lahat niya makasalanan. Kung siya ay nangangaral ng Ebanghelyo, wala yung elect at hindi elect. At ang elect ay ang sasampalataya sa Panginoon. Dahil ang elect ay binago ng Espiritu Santo ang kanilang puso. Kaya matandaan na natin, hindi tayo yung nagsasabing para ma-born again ay dapat pagsisiya mo ang kasalanan mo, sumampalataya ka sa Panginoon at maboborn again ka. Lumalabas, ikaw ang nag-born again sa sarili mo. Tama? Hindi naman tayo nag-born again sa sarili natin. Na-born again na tayo, kaya tayo sumampalataya at nagsisi ng ating kasalanan. Okay, so ito ang ating pinangahawakan. So, sa makatuwid, pag sinabi nating all covenants, ano ba yung all covenants? Yung Adamic, Noahic, at Abrahamic, Mosaic tayo ngayon, at yung huli natin ay Davidic covenant. So, lahat yun. At pagdating doon sa covenant of grace, all covenants are the result of God's own free initiative to carry out His purposes and to do good to mankind. So lahat, yung covenant ng Diyos kay Adan, kay Noah, kay Abraham, kay Moses, at kay David, lahat yan ay kilos ng Diyos. Ang Diyos ang nauna, God's own free initiative to carry out His purposes hanggang sa dumating tayo sa covenant of grace, sa pagkamatay ni Kristo at pagkabuhay na muli. Kaya every covenant provides blessings. Ngayon, pag nakita natin kay Adan, lahat ng mundong ito ay si Adan ang magiging hari. Meron ba tayo nakitang hari na si Adan? Ang utos sa kanya is to rule, to have dominion over all the created beings. Ang pagdodomina ay hari. Pagdating kay Noah, naulit-uli yun. Kaya yan ay nagbibigay ng pagpapala at kung sa pag-aaral natin, yan ay sinasabing unavailable by nature. Ano yung tinutukoy na unavailable by nature? Yung unang-una ay nung nilikha ng Diyos ang lahat at pati tao, tungkulin ng taong paglingkuran siya at sumunod. Wala roong benefit, wala roong blessing. Mere obedience lang yan. Pero sa covenant, ay naritong pwedeng pagpalain ng Diyos ang susunod at paghahatol ng Diyos sa susuway at isusunod. Dilignan natin yung Abrahamic covenant, hindi natin ito kinokonek sa kaligtasan. No? Ito ay sinasabi natin ang Abrahamic covenant is an earthly covenant. Ang tipan ng Diyos kay Abraham ay para sa kanyang lahi, sa kanyang laman at dugo. At meron itong earthly promises. Yung promised land ay hindi yan langit. Antimano, lumulundag tayo na pag sinasabing promised land, heaven kagad ang punta natin. Pag tumatakbo yung farther steps na sinasabi kanina, ay ang pangako niyan ay panlupa. Kaya sinasabi natin, the old covenant, nagsimula ito kay Abraham. Ngayon, bakit? Hindi kay Adan. Bakit hindi kay Isaac? Ay kay Noah? Dahil si Adan, ang tipan niya ay para sa buong mundo, para sa lahat ng tao. Ganon din kay Noah, para sa lahat ng tao. Pero pagdating kay Abraham, ito lamang ang tipan para sa kanyang lahi. Hindi na ito pang buong mundo. Para ito ay sa kanyang salinlahi. Kaya dito nagsimula ang sinatawag nating Old Covenant kay Abraham. Yung pangako ng Diyos, yung pagpili ng Diyos sa Israel
ay dahil yan ay nasa ilalim ng tipan ng Diyos kay Abraham. Kaya sinasabi natin, pag pinag-aralan natin itong Abrahamic covenant na ito, ay inihahanda na yung pagdating, pag wala na si Abraham, at ang susunod na makikita natin ay si Moses, ay ina-anticipate na ito, no? Nandoon, yung inihahanda na ito sa ating pag-aaral. At dito sa Genesis chapter 15, kung makikita nyo, nandun na ang pangako, no? Sa verses 13 to 16 ng paghahanda. Sabi ng Panginoon kay Abraham, tunay na dapat mong malaman na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kilala at sila ay magiging mga alipin doon. At sila ay pahihirapan sa loob ng 400 years. Ngunit ang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan at pagkatapos ay aalis sila na may malaking ari-arian. Magiging mayaman sila. Subalit ikaw ay payapang tutungo sa iyong mga ninuno at ikaw ay maililibing sa panahong lubos ng iyong katandaan. Panahong lubos na ang iyong katandaan sa ika-4 na salin ng iyong binhi mula silang babalik rito sapagkat hindi pa nalulubos ang kasamaan ng mga Amoreo. Okay? So, pang pinag-uusapan natin, the scope of both covenants, ano yung scope? Yung Abrahamic covenant, tsaka itong tipan ng Diyos kay Moses, ang scope niyan ay pareho. Yung tipan ng Diyos kay Abraham ay ang kanyang salin lahi. Yung tipan ng Diyos kay Moses ay salin lahi ni Abraham. Diba? Kasi sila ay mga Israelita. Yun ang sinasabi natin na nasa Abrahamic covenant. Dumaan tayo sa Mosaic covenant at nakita natin na kinakailangan na sila ay maging alipin ng 400 years. Yun, pangako ng Diyos, nangyari ito at pagkatapos ay nandoon din na ang pangako na sila ay palalayain. At nangyari ito nung si Moses ay pumunta sa Egypt at kinausap ang Pharaoh. Okay, ito ang ating mga passages. Ngayon tayo ay nasa part 2 na sinasabi natin sa Mosaic. Mosaic covenant is a development of Abrahamic covenant. Ang ibig sabihin nito ay dito tumatakbo, ito yung further steps. Ano ba yung Tagalog ng further steps? Maraming hakbang siguro. At ito yung point na pagdating sa Mosaic Covenant, pareho pa rin ang nasa isipan natin. Ito ay, ang saklaw na Mosaic Covenant ay mga Israelita, mga Israel. And so it is a development of the Abrahamic Covenant. At tingnan ninyo ang batas na ibinigay. Sa Exodus chapter 19, kung kaya ninyong sabayan, para makita natin at mabasa, ginagamit ko ay ang Tagalog Bible, Exodus chapter 19, sa talatang 3, si Moses ay umakyat tungo sa Diyos at tinawag siya ng Panginoon mula sa bundok na sinasabi, ganito ang sasabihin mo sa sambahayan ni Jacob. At sasabihin mo sa mga anak ni Israel, inyong nakita ang aking gawa sa Ehipsyo. Okay, so sinasabi na saksiyan nyo yung kapangyarihan ng Diyos sa Ehipsyo at hanggang sa kayo'y tumawid sa dagat na pula. At kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo'y inilapit ko sa akin. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig, at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong daigdig ay akin. Sa akin kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Kaya, ano ang makikita natin dito sa
pag-aaral na to. Anong klaseng tipan ito? Anong klaseng tipan ang Mosaic Covenant? Anong klaseng covenant ang binigay ng Diyos kay Moises? At dito ay masasabi natin that this covenant is based on God's commitment to bless the people of Abraham. Nandun yung pangako ng Diyos. Pagpapalain ko ang lahi ni Abraham. Pero meron ding tayo makikita na isa pa. Para maging tipan, di ba, 2 partido at merong isang tugon. Ito ang sinabi ng Diyos, pagpapalain ko ang lahi ni Abraham, ang Israel, and it is also based on the people's commitment to obey God's law. Pasok ang tipan, di ba? Nangangako ang Diyos, pagpapalain ko kayo, ang tao, ang Israelita, ay nangangako din ng kanilang pagsunod. Mapapansin natin, ang context dito ay ang pagbibigay ng law. No? It's the giving of the law in the Exodus. At yung kanilang kaligtasan sa Egypt ay masasabi natin yung kamay ng agila, parang sinabi, o kuko ng agila, o pakpak ng agila. It is God's powerful and gracious actions to free Israel from Egypt. Pero nakita ba ninyo sa pag-aaral, pero kinakailangan sumunod kayo. So meron tayong matututunan dito na merong demand for loyalty ang Diyos sa bayang Israel. They must obey God's voice. They must keep God's covenant para sila ay maging treasured possession. Nakita niyo yung kondisyon na pinag-aaralan at ano yung tugon ng mga tao? Pag binasa niyong tuloy-tuloy, ang tugon ng mga tao dito, ang sinasabi nila, lahat ng ipinag-utos ng Diyos ay aming susundin. Tingnan niyo sa Exodo Kapitulo 24, talatang 3 at talatang 8. Sa Exodus 24, talatang 3 at hanggang talatang 8, ay dito na pumasok ang covenant, ang tipan. Kasi sabi sa verse 3 ng Exodus 24, Moses came and told the people all the words of the Lord and all the rules. No, meron ng batayan. Sinabi, ang Diyos, pagpapalain tayo, at ito ang nais ng Diyos. And all the people answered with one voice. Ano ang sama-samang tugon ng mga tao dito? At ang kanilang sinabi sa verse 3, lahat ng mga salita na sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. Inulit nila uli yan sa verse 7 ng Exodus 24. At nung kinuha ni Moises ang aklat ng tipan, binasa sa pandinig ng bayan, ito na yung rules, yun yung aklat ng tipan. At sinabi, at kanilang sabay-sabay na sinabi muli, verse 7, lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magiging masunurin. O, tipan na yan, di ba? Meron ng 2 partido na mayroong kasunduan. Pero hindi pa tapos doon. Sa verse 8, makikita natin at kinuha ni Moises ang dugo at iwinisik sa bayan. At sinabi, tignan ninyo ang dugo ng tipan na ginawa ng Panginoon sa inyo ayon sa lahat ng mga salitang ito. Ngayon, ano ang nakikita natin? Saan pumapasok dito yung dugo ng tipan? Dito, yung pagwisik ng dugo, ito ay panata ng tao. Unang-una, nung tinatanggap nila yung wisik ng dugo, ay sinasabi nilang, susunod kami. It is an oath of loyalty. It is a vow of accountability. Mamamatay kami kapag hindi namin sinunod ang batas ng Diyos o ang law ng Diyos. Nakita niyo yung dugo. On the other hand,
ang Diyos ay pagpapalain kayo kung kayo ay sumunod. Kaya ano ang role ng the sprinkling of blood dito? It is the placement of sanctions in the covenantal relationship na ipinangako ng tao. Kaya sa pag-aaral natin ito ay maaring sa pamamagitan ng dugo, kayo ay nilinis ng Diyos. Diba? The blood was a purification rite. On the other hand, kung kayo ay lumihis, kayo ay susumpain. Alam niyo, mayroong karugtong dito na hindi ko na nailagay sa atin. Ang teksto sa Jeremiah chapter 7, verses 3 to 7, kung masusundan nyo ako sa Jeremiah 7, verses 3 to 7, ay naroong sinasabi, sumpain ng tao kapag hindi niya pinakinggan ang tipan na ito, sumpain. That I command your fathers when I brought them out of the land of Egypt. At sinasabi, pakinggan nyo ang aking tinig, itong sinasabi ng Panginoon through prophet Jeremiah, at gawin yung lahat and do all that I command you. So shall you be my people and I will be your God. So ano yung tipan? Ako'y magiging Diyos nyo at kayo'y magiging bayan ko kung kayo'y susunod. And I may confirm the oath that I swore to your fathers to give them a land flowing with milk and honey. Ano yung sinasabi natin? Ito ang sinasabi natin. Itong second law na ito ay walang iba kundi ang Ten Commandments. Di ba binasag ni Moses yung una? Ngayon, siya ay pinakuha uli siya ng Diyos ng pangalawang tapyas na bato. At itong second law na ito na yung pangalawa, ay dito sa talatang ito ng 34, Hebrews chapter 34, ay masasabi natin na ito ay ang tipan ay ang moral law. Dito, sabi sa verse 27 to 28, at sa dakong hulihan, sa gawing kanluran, at siya'y naroon nakasama ng Panginoon ng 40 days and 40 nights. Hindi kumain si Moses ng tinapay o uminom man ng tubig. At isinulat niya sa mga tapyas ang mga salita ng tipa ng 10 utos. Nang bumaba si Moises sa bundok ng Sinai, dala-dala niya yung pangalawang tapyas na bato, the second law. Kasi nabasag yung una, dinurog niya at pinainom sa mga Israelita, di ba? At dito sinabi, dala-dala ang tapyas na bato ng patutuo sa kamay niya habang bumababa siya sa bundok ay hindi nalalaman ni Moises na ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag dahil 40 days and 40 nights niyang kasama ang Diyos dahil sa pakikipag-usap niya sa Diyos. At pag tinignan natin, ito ay naroon ng 10 utos. Sa verse 27 pala, sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ang mga salitang ito. Ayon sa mga salitang ito ay nakipagtipan ako sa iyo at sa Israel. Okay, so ang Ten Commandments ay ang tipan ng Diyos sa bayang Israel. Pangako, kung sila ay susunod, matatanggap nila ang tipan ng Diyos kay Abraham. Kaya yung tipan na ginawa ng Diyos kay Abraham, di ba, yung pagtutuli. Dito naman kay Moses, ay meron tayong tinawag na paglago ng tipan. Hindi lang pagtutuli, kundi ngayon ay meron lang ibinigay na batas ang Diyos sa Israel.
At ngayon, hindi lamang yung Ten Commandments, pati yung mga iba pang mga rules at mga utos ng Diyos ng paraan ng pagsamba, di ba? At pamumuhay ng Israelita. Kaya ito ang saklaw sa Mosaic Covenant. Hindi lamang yung moral law o yung Ten Commandments, kundi pati ang statutes. Nakita ba ninyo itong ating graph na ito? Na ang Abrahamic Covenant, sabi ko nga, is the expansion or the development sa Mosaic Covenant. Mosaic Covenant is the development of Abrahamic Covenant. Rather, at tingnan ninyo, ang tipan ng Diyos kay Abraham ay kasama ang Israel. Kaya nga dapat ang lahat ng mga lalaking Israelita ay tuli. Anong araw sila tinutuli? 8 araw ng kanilang pagsilang. Ngayon, ay ang Israel na sila'y malaya na at si Moses na ang kanilang leader, ay dapat na sila ay sumunod sa binigay ng Diyos na tipan sa kanila sa pamamagitan ni Moises, at unang-una ay yung 2 tapyas na bato, yung Ten Commandments, at pagkatapos ang iba pang mga utos ng Diyos sa kanila. Kaya sinasabi natin sa ating pag-aaral na ito, if Israel obeys the Mosaic Covenant, they will enjoy the blessings of the Abrahamic Covenant. At ang utos ng Diyos at sinabi ng Diyos sa Israel na kung pakikinggan nila ang tinig ng Diyos, kung hindi nila pakikinggan, if they will not obey or if they will not heed God's voice, hindi sila magiging treasured possession. At hindi nila ma-enjoy yung promised land. At ito ang sumpa ng tipan na ginawa nila sa Diyos. Di ba sabi nila, lahat ng utos ng Diyos ay gagawin namin. At hanggang dito, lamang muna tayo sa pag-aaral na ito. At ano ang nais nating ipakita kung bakit ito tipan. Ulitin ko, meron 2 parties, merong commitment, at pagkatapos ay mayroong blessing kung sumunod, mayroong sumpa, cursing or curses kung hindi sumunod. Tanong. Pastor, yung kaninang binabanggit nyo, yung sa Genesis 3:15, na pinanghahawakan ng iba as kung doon nagsimula yung Covenant of Grace. Yes, yun yung sinasabing, yun ba yung sinasabing classical covenant ba yun? Tapos yung sinasabi nyo naman na hindi doon kasi wala namang ka-covenant ang Diyos doon, kundi from eternity past doon, nandun na yung Covenant of Grace. Yun naman yung federal. Oo. Yun ba yun? Yun ba ang distinction ng dalawa? Yung sinasabi ko sa pagtuturo na ito, yung nagsasabing Covenant of Grace, yung Genesis 3:15, yan ay pinangahawakan ng mga classical covenant na mahawak. Well, ang ipine-present ko sa inyo, tinuturo ko sa inyo, ay yung position ng Federalist Covenant Theology na pinangahawakan din ito ng mga Reformed Baptist. Inuulit ko, mismong ang Reformed Baptist noong 17th century, 2. Bakit 2? Tandaan natin ang Reformed Baptist 1689 Baptist Confession of Faith ay meron talagang influence ang Westminster Confession of Faith. At dahil ito ay Reformed Church, kaya meron pa rin sa mga Baptist na 17th century
na yun ang kanilang posisyon. Pero, meron din sa 17th century Baptist o itatawag na particular Baptist, noong araw hindi naman Reformed, particular Baptist ang tawag, na humahawak na hindi pwedeng maging covenant of grace yung Genesis 3:15. Kasi nagsimula tayo ng definition of terms. Ang covenant ay binubuo ng dalawang partido. Ang covenant ay hindi lamang pangako, ito ay mayroong commitment. At ang covenant ay mayroong blessing kapag sumunod at mayroong parusa kapag nilabag. Ngayon, tingnan natin, check tayo dun sa Genesis 3:15. Pwede bang tawaging covenant of grace yun? Unang-una, sino yung kausap dito ng Panginoong Diyos? Ang Diablo. So, tanong na lang, makikipagtipan ba ang Diyos sa Diablo? Hindi. Pangalawa, meron bang commitment tayong nakitang dalawa? Ang Diyos ay nagbigay ng commitment, pero wala tayong nakitang commitment doon sa ikalawang partido. So, X na naman yung covenant of grace. Tapos, ang aral talaga natin, ang covenant of grace is between the Father and the Son. Ang totoo, yung tipan ng biyaya ay kasunduan ng Ama at ng Anak doon sa nagsimula sa tinatawag na eternal covenant transaction. Ang ibig sabihin, nagsimula ang covenant of grace doon sa malayong panahon na wala pang oras dahil ito ay bago pa nilikha ng Diyos ang mundo. Nagkaroon lang naman tayo ng time and space noong in the beginning, God created the heavens and the earth. At dito na natin nagsimula, tumakbo na ang panahon at pagkatapos dahil meron na ring mundo, meron na ring tayong space. Pero itong pinag-aaralan natin, wala pa ang lahat ay meron ng eternal covenant transaction. Kaya doon sa humahawak sa classical, sinabi mo, classical, ay kung hindi sila sumasang-ayon dito sa tinuturo ko, well, you have to prove and defend your position. At tignan ninyo kung itong tinuturo ko ay hindi tatayo sa Scripture. Pastor, dito sa Mosaic Covenant, nakabase or ibinigay ang 10 utos sa kanila para sundin. Ito ba ang basihan nung salvation nung Israelita? 'Di ba? Pagka sinunod nila, merong blessings, pagka sumuway, merong judgment or parusa. So, would it lead to their salvation? Kung makikita natin sa takbo ng ating pag-aaral, ang pangakong yan ay makapapasok sila sa Promised Land. Kasi ang direksyon ng ating pag-aaral, hindi kaligtasan, kung hindi ang direksyon, tingnan ninyo, ang sabi natin, ang Mosaic Covenant is the development. Ang Mosaic Covenant ay ang paglago at paglawak pa ng sinimulang tipan ng Diyos kay Abraham. Lahat ng tipan na yon ay patungo sa Promised Land. At kapag sinasabi natin Promised Land, Kanaan yun. Kaya pagdating din kay Moses, kung pareho silang scope, kung pareho silang Israelita, kung pareho silang lahi ni Abraham, matatanggap at makapapasok sila at makapamumuhay sila ng mapayapa sa Kanaan kung sila susunod sa Diyos. Kaya, merong isang utos sa Ten Commandments, igalang mo ang iyong ama't ina, igalang mo ang iyong magulang. At ito lamang ang utos na may pangako. At ano yung pangako doon sa igalang mo ang iyong magulang? Ano yung pangako? Mahabang buhay. Sana habang buhay nila. Sige nga, kung kaligtasan yan, kung kaligtasan, eternal life na nga tayo. Wala nang katapusan yun eh. Diba? So, hindi ito pwedeng maging kaligtasan. Hahaba ang buhay
ng sumunod sa kautusan ng Diyos at particularly dito sa pagsunod sa magulang kapag sila ay nasa Kanaan. Kaya ang nangyayari, lumulundag kasi ang ating isip na kung susunod kayo sa Ten Commandments, maliligtas kayo. Ang agad na kanilang iniisip ay salvation, ay yung kanilang kaligtasan. Pero nung tumatakbo tayo sa pag-aaral, ang direksyon natin ay lupa, promised land. Thank you po. Meron. Pastor, correct me if I'm wrong. Parang there was a delay on the part of Moses sa pagbaba niya to relay God's covenant, kaya nakagawa ng golden calf ang mga Israelita. Dito talaga natin makikita na kahit na grabe na yung signs and wonders di ba, na nakita ng mga Israelita, ang problema talaga sa tao ay yung puso. Sabi ko nga, nung kay Noah, kahit na nagsimula uli ang tao kay Noah, kahit nilinis na ng Diyos ang buong mundo, at ang natira lamang ay ang pamilya ni Noah, hindi naman talaga luminis ang tao. Kasi nandun na yung kasalanan eh. Kaya dito sa problema ng Israelita ay kahit nakita nila yung signs and wonders. Kaya nga ito nga sabi ko sa mga charismatic, dahil ako dating charismatic, ang emphasis ng charismatic, ako yung dating bumabati ko sa mga Baptist. Nung ako'y charismatic, kawawa naman kayo, ang awit nyo para kayong tuod, himno, diba? Hindi kayo masaya, wala kayong kapangyarihan, wala kayong signs and wonders. Hindi naman sinasabing walang signs and wonders. Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang point ay, kung ang kinakapitalize mo ay signs and wonders, sinong charismatic preacher ang kayang tumapat kay Moses na nagpahati ng dagat na pula? Wala. And yet, makita natin ang Israelita, 40 days lamang. Pag-uwi, pagbaba ni Moises, sumasamba na sa golden calf. Kaya sa puntong yan, meron talagang issue. Ang issue talaga ay para magkaroon ng kaligtasan ang tao, ay ang puso ay mabago. Pero tumatakbo yung covenant, kumbaga kung nanonood tayo ng pelikula, tumatakbo pa lang yung pagpapahayag ng Diyos. Kaya pag tumingin tayo sa panahon ni Moses, sabi ko, bigyan naman din natin ng konting credit. Bigyan natin ng konting credit ang mga Israelita. Bakit? 400 years silang bihag. Tama? So, 400 years, ilang sa alinlahi? 4 na yun, kung tigwa 100. Kaya ilan na lamang ang nakakakilala talaga at nakakasariwa sa Diyos. Kaya nga sabi ni Moses, pagbalik ko at magtanong sila, anong pangalan ang sasabihin ko? Wala naman kasing pangalan na binigay sa panahon ni Adam, ni Noah at kay Abraham, kundi mapapansin din natin ang tawag, the God of Abraham, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Yun lagi ang pangalan. Ngayon tinatanong ni Moses, anong pangalan? I am who I am. Ang pangalan ay ang Panginoon, ang Yahweh. Kaya, wala silang scripture, wala silang talagang prophet, kaya gano'n sila kabilis na tumalikod. At kung darating tayo doon sa next point natin, itong mga sumamba sa ribulto, doon sa golden calf, nakaranas sila ng parusa ng Diyos. At katunayan ay meron tayong makikitang inutos dito na patayin. Nang nagtanong si Moses, sino ang para sa akin? Sino ang panig sa akin? Who is on the Lord's side? At ito yung point
At ito yung sinasabi ni Moses sa mga Israelita. Who is on the Lord's side? Ang Levi. May nabanggit kanina si Deacon Judy sa scripture reading, yung Levi. Ang tribo ni Levi ang pumanig, pumunta kay Moses na nagsasabing, you are on the Lord's side. Ano ang utos ng Diyos? Patayin ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nakita niyo yung sanction, yung threat. Kaya kung minsan, pag binabasa natin, napakalupit naman. Napakalupit nitong binabasa natin sa Old Testament. Hindi. Ang tao, sinabi ng tao, lahat ng iyong utos, Panginoon, susundin namin. O di, kapag di kayo sumunod, may sumpa kayo. At yun. May question sa likod. Question. Paglilinaw lang, minsan naunawaan ko, minsan may time na parang lumalabo, nakakalito. Kasi, di ba, nababanggit naman lagi, na meron ng covenant of redemption, may covenant of transaction na between the Trinity. Noon pa man, wala pang taong nalikha. So, meron kinalaman ng Diyos sa kung sino yung pipiliin niya. Pagdating sa eleksyon, meron ng kinalaman ng Diyos na taong i-elect niya. Ngayon, yung pagdating naman sa case ni Adam, may kinalaman ba ang Diyos, kasama ba sa design niya, na parang siya yung nag-udyok, magkasala si Adam, para matupad lang yung kanilang covenant? Ang Bible, ang Scripture ay maingat na ituro na ang cause ng kasalanan ay ang Diyos. Maingat dahil ang Diyos ay banal. Kaya yan ay maaring masabi natin isang theological or academic purposes sa isip. Pero pag ginamit natin ang Bible, yun yung sinabi ni Apostle Paul, sino ka tao na para magtanong ng ganyan. Hindi natin makikita sa Bible na ang Diyos ang umudyok o kaya nagsabi na, kaya ako ganito, niloob ito ng Diyos at wala akong magagawa. Katunayan, yung kay Adam, na pagkakasala ni Adam, lamang na lamang siya sa lahat ng tao dahil siya lamang ang taong walang kasalanan. Tapos siya lang yung tao na nakasaksi at nakaranas ng napakagandang Garden of Eden. No? Maayos pa lahat. At siya lamang ang tao na talagang ang kanyang wisdom at knowledge ay malinis. Ang problema, merong kulang, hindi pa siya subok. Kaya yung bagay na yan ay sa Scripture, yun ay naging desisyon ni Adan. Kaya pagka sinabi natin, hindi naman mangyayari yan kung hindi niloob ng Diyos. Yan ay beyond our understanding patungkol dyan. Basta ang Scripture ay maliwanag, ang Diyos ay banal, banal, banal. Thrice Holy God. At kapag tayo ay nag-insinuate o naglagay ng siya ang may akda ng kasalanan, at sinasabi rin naman sa Scripture na hindi, na hindi siya ang may akda ng kasalanan, bagamat siya ay pumapatay, sabi nga, di ba, I kill, at ako'y nagbibigay sa inyo ng parusa. Pero pag nauunawaan natin itong pag-aaral ng covenant, ay dahil nasa ilalim ng tipan ang bayan ng Israel. Itong babasahin natin ng Old Testament, lahat yan ay ang Israel ay nasa ilalim ng tipan na susundin namin lahat ng pinag-utos ng Diyos. At hindi nila ito ginawa. Babalikan ko yung Ten Commandments. Ang Ten Commandments, pinaliwanag ito ni Pablo na hindi ito binigay ng Diyos para maligtas ang tao. Si Pablo nagsabi, katunayan, ang Ten Commandments ay binigay para tumakbo tayo at lumapit tayo kay Kristo. Ngayon, yung tinatawag na three uses of the law, ang ibig bang sabihin, ang Kristiyano ngayon ay hindi nasakop ng Ten Commandments? Mali.
Dahil ang Ten Commandments ay sukatan ng moral life ng Christian, ng buhay ng isang tao, kailangan ng Kristiyano ang Ten Commandments para maging sukatan ng ating buhay na makapagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Pero hindi binigay ang Ten Commandments na tayo ay maligtas dahil ang moral law ay pure at ang tao ay meron ng kasalanan. Ang puso niya ay wicked. Question? May follow-up? Sige. Sa likod. Bakit hindi binigay ng Diyos yung kanyang Ten Commandments, moral law, nung sila ay nasa Egypt? Bakit hindi binigay ng Diyos ang kanyang statutes, yung kanyang law and statutes na sa panahon ni Moses nung sila ay nasa Egypt? Katunayan, ang covenant lamang na ibinigay ng Diyos kay Abraham, at itong lahi ni Abraham ay naging bihag ng Egypt, ay anong tipan? Ano yung law? Circumcision. Tuli, di ba? Circumcision. Yan lang. Ang circumcision ay binigay para ipakitang iba kayo. Mayroong distinction. Hindi lamang yung kami ay lahi ni Abraham, ano ang distinction na kayo ay lahi ni Abraham? Ang mga lalaki namin ay tuli. Kaya, pagdating sa Egypt, 400 years, ang mga lalaki tuli. Yun lamang ang distinction. Paglabas nila sa Egypt, at pumasok na si Moses, ngayon, inihahanda na sila dahil sila ay patungo na sa Kanaan. Kaya meron na silang moral law at pagkatapos meron na rin silang mga rules and statutes kung paano sila sumamba sa Diyos. Anong point natin? Further steps. Habang naidadagdag ang panahon o yung tawag na iba, progressive ang revelation ng Diyos at binibigay ng Diyos ang bawat tipan. At ang final na covenant ay yung covenant of grace. This is the new and everlasting covenant, sabi ni Christ. The new and everlasting covenant. At yun yung kanyang kamatayan sa krus. Okay? Naubos na natin. Natapos na natin ang oras. Salamat. Tayo manalangin. Kami nagpapasalamat sa pag-aaral na ito. Panginoon, tulungan niyo po kami na lalo pang maging maliwanag sa amin itong covenant theology na aming pinag-aaralan. Kami ay nasanay sa katuruan ng ibang covenant theology at nawa ito pong aming bagong tinatahak at pinag-aaralan na covenant theology ay hiling namin sa inyo, Diyos, sa tulong ng Espiritu Santo ay maliwanagan kami, maging firm kami sa katuruan ayon sa inyong salita. At itong pag-aaral na ito ay magbigay po sa amin ng kapayapaan ng isip at kagalakan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.